ni Yusek Cabral. Galing sila mga kababayan ng Ion Hotel. Oh. Ang Ion Hotel mga kabatid, matatagpuan po yan, no, sa gitna ng Baguio. Sa pagkakaalam ko parang bandang kuan yan Binis Hotel, parang ganun. Nasa sentro ng Baguio yan mga kababayan. Ang distansya yan mga kabatid, no? Ang distansya po ng Ion Hotel hanggang doon mga kababayan sa Buod, no? Sa Buod River diyan sa may Sitio Maramal Camp 5 ay around 20 mga kabatid, 18 to 20 kilometers. Oh. 18 to 20 kilometers. Bakit kailangan nating malaman to mga kabatid? Dito kasi mga kababayan, nabutasan ko po itong driver ni Yusek Cabral. Ang sabi niya, 2:30 mga kabatid ng hapon, bumiyahe na sila pababa, no, ng Camp 5. No, diyan sa may Buod River kung saan nakuha ang bangkay ni Yusek Cabral. At 2:30 bumiyahe sila, nakarating sila ng 3 o'clock na kung saan consistent siya dito sa dalawang video na ito, no? Pero mga kababayan, 2:30 hanggang alas 3 mga kabatid, imposible mong makuha ng ganyan kabilis yung pagbaba. Bakit kamo mga kababayan? Alas 2 pa lang mga kabatid ng hapon dyan sa Baguio, sandamakmak na ang siksikan dyan mga kababayan ng mga sasakyan. Sobrang traffic niyan mga kabatid. No? Hanggang kuan po yan, minsan hanggang alas 8 ng gabi, traffic pa rin dyan sa loob ng Baguio. Siksikan dyan mga kababayan ang traffic. And ang distansya nga is 18 to 20 kilometers. Paano mo makukuha sa kalahating oras, no, na biyahe ang lugar na yan kung doon pa lang sa taas ng Baguio, no, naipit ka na sa sobrang lala ng traffic? Mahan ang death certificate nito. Pero sa sulat ng Justice Department sa NBI ngayong araw, iniutos nitong i-autopsy si Cabral sa lalong madaling panahon dahil sa mga anilay kaduda-dudang pangyayari kaugnay ng pagkamatay niya. Giit ng asawa ni Cabral, hindi nila bibigyan ng basbas na ma-autopsy ito. Siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Nagdudusa na kami tapos ito ang ramdaman mo, pahirapan ka pa. Kilala ng anak ko, kaya nagbigay kami ng waiver. Ano pa silang punto? Na para patunayan. Ayun lang gusto namin. Magpapasko. Makasamahan man lang namin yung asawa. Makasamahan ko lang asawa ko yung Pasko. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang mga susunod nilang hakbang. Matapos makakuha rin ng direktibang i-autopsy ang bangkay mula naman sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Iniutos din itong i-DNA test ang bangkay. Dito po yung pinag-aaralan natin mga legal officers. Hapon. Magandang araw mga kapuso, nandito po ako ngayon sa Maramal, Sitio Camp 5 dito sa Barangay 4, sa Tuba, Benguet, kung saan dito yung mismong lugar kung saan pinaniniwalaang nahulog si dating DPWH Undersecretary Maria Cabral. Ayon sa paunang investigasyon ng PNP, sinabi ng driver nito na alas 3 ng hapon nang madatnan nila itong lugar at nagpaiwan umano si Cabral para magmuni-muni o mag-isip-isip, at dito naman dumiretso ang driver sa may gasolinahan na hindi malayo dito sa mismong lugar at doon hinintay o doon muna tumambay itong driver. Pagkalipas nga ng more or less 2 hours ay binalikan na nitong driver itong si Cabral at nakitang wala na si Cabral dito sa lugar na ito kung saan niya iniwan at nagdiretso siya sa lugar kung saan nag-check-in si Cabral. Yes, hello guys. Magandang araw po sa inyong lahat. Eto po ulit si Annie Sipcon sa isang video at ngayon ay syempre makikisawsaw tayo sa usapin na to, sa teleserye na to na nangyayari dito sa pagkamatay nga ni Undersecretary ng DPWH Catalina Cabral. No, so pag-usapan natin ngayon ang napakaraming butas na nangyari na ngayon ay nakikita na. Okay? So napakaraming butas. Umpisa na lang diyan sa pagpunta nila ng Baguio. Na nadaanan nila itong lugar na to na kinaroroonan nga ng kung saan nakuha yung bangkay ni Cabral, ni Yusek Cabral. No, so nadaanan ito at parang natumbok hindi sa natumbok. Nakita ito ni Cabral na medyo magandang spot
para raw anuhan ng kanyang labasan ng kanyang stress. Oh, magpapaano lang raw, maglalabas lang raw ng kanyang stress, maglilibang-libang doon sa spot na 'yon. At nung pumunta nga sila doon, nung bumaba nga sila doon ay may nakakita naman na ay hindi, wala palang nakakita kasi talagang walang nakakita. Dahil ito pong road na 'to ay puro daan na lang ng mga sasakyan. So sinita raw sila ng mga pulis. So doon unang butas 'yon. Yung sumita sa kanila na mga pulis ay wala, hindi po tinanong kung sino at hindi po lumutang kung sino yung mga sumitang pulis. At ito po ang isang butas, no, na dapat ay nagpapahayag na ito ngayon na nakita ko sila doon na nagtitingin-tingin doon sa may spot na yun at sinita nga namin sila. So nung sinita sila, umalis sila at tuloy-tuloy na sila sa Baguio, no? Tumuloy sila, kumain sila do'n sa restaurant at nag-check-in na sila. So another butas, nag-check-in sila at siyempre dalawa lang sila. Ano 'yun, sabi nga nila bakit nagche-check-in ang dalawang ito samantalang driver lang naman ito at si Yuse Cabral. Ano ba ang meron? Bakit magkasama sila sa isang room na nag-check-in, 'no? Dapat marami namang transient do'n. Magkahiwalay sila dapat kasi driver lang naman ito, 'di ba? So, 'yan ang pangalawang butas. So, pangatlong butas, another. Nung nakakain na sila at nakapag-check-in na sila, gustong bumalik ni Yuse Cabral doon sa spot na 'yon na nakita nila nung papunta sila sa hotel. Gustong bumalik. May ano ba? Ano ba ang binabalak? 'Yun ang nasa isip ko, may mga parang binabalak. Ano bang binabalak? Binabalak na ba ni Yuse Cabral na tumalon doon na suicide na nga siya? Gano'n ba 'yon? At sabi ni Yuse Cabral, "Balik tayo doon." Ang sabi naman nito ng driver na nakakatawa, ang sabi daw ng driver, "Mamaya na para bang sinabihan niya yung kanyang amo. Driver lang ito sinabihan niya yung kanyang amo na, "Mamaya na." At para bang sinabihan niya lang na parang jowa niya ito. So driver ka lang, magsasabi ka sa amo mo na mamaya na. 'Di ba dapat hindi ka magrereklamo? Dapat, "Oh, sige po, anong oras po?" Gano'n dapat. "Anong oras po tayo pupunta?" Gano'n. Hindi yung mamaya na. O 'di ba driver ka lang. Ayun, another butas na naman 'yun. So hindi ko na bibilangin kasi napakarami nga po, eh. Then, pagkatapos nun, sinabi ng driver nasa interview 'yan. I'm sure naman na nakikita niyo yung interview na narinig niyo yung interview ng driver na 2:30 sila umalis. 2:30 sila umalis at ako po ay nakapunta na rin diyan sa Baguio. Napakatindi po talaga ng traffic diyan. Totoo yung mga sinasabi nila na ang Baguio ay matindi ang traffic diyan dahil nga ang liliit ng mga kalsada at siyempre ngayon sabi ng ating kaibigan na Marcos vlogger din ay may ginagawa nga raw pong kalsada. So sabi niya 2:30 sila umalis at nung 3 o'clock ay hinatid na niya doon sa spot na yon at umupo na roon si Yuse Cabral. So ibig sabihin 30 minutes lang ang biyahe nila. So hindi po kapani-paniwala yan sa sobrang traffic dyan sa Baguio. At galing pa naman sila sa sentro. At pupunta sila sa 18 to 20 kilometers na biyahe. So hindi po kapani-paniwala, another butas na naman, Another butas. So isa-isahin natin yan. Sana ay nakikita rin yan ng ating mga otoridad, lalong-lalo na si DILG Secretary Remulla. So pagdating doon, nagtingin-tingin na raw, may picture pa nga, nakita nyo, may picture, may pinakita akong picture dyan. Nagtingin-tingin na raw si Yuse Cabral doon sa bangin. At sinabi pa niya, nung una, ang statement niya ay lumayo siya doon. Lumayo siya doon, nagpagas nga. So, kanina naman, mayroon naman siyang statement na nakikita niya lang raw ang kanyang amo na nakaupo doon. Okay? So, isa pa, bakit kung nakikita mo na ang spot na yun or ang lugar na yun ay prone area,
talagang pinagbabawal doon dahil nga may mga naaaksidente doon na mga sasakyan, nahuhulog doon dahil nga sabi nila ang tanging ng mga nahuhulog lang raw doon ay mga sasakyan. So, pinagbabawal na nga doon at prone area na nga yun, bakit doon pa kayo pupunta? At bakit iniwan mo siya ng 1 oras? Napakatagal ng 1 oras. Dapat noon, hindi mo siya iniwan ng 1 oras na hindi mo makikita. Bakit hindi mo siya nakita na tumalon? Dapat nandoon ka lang sa tabi, nagparking ka lang doon sa nakikita mo siya. Ganun po yun. Dapat ikaw driver, ganun ang ginawa mo. Hindi yung iniwan mo siya ng 1 oras. Alright? So, nakita niya naman daw at nakita niya naman daw yung aura ni Yusek Cabral na hindi naman daw stress. Okay naman daw yung aura. So, bakit nakakapagtaka na tatalon ito, na magpapakamatay ito? 'Di ba? So, talagang palaisipan. Sabi nga nila ay hindi daw talaga ito namatay. Then, pagkatapos nun, nakuha na, 'di ba? Nakuha na. Merong mga sabi-sabi na yung cellphone ay ibinigay sa mga pulis. Pagkatapos pala, hindi pala wala pala sa mga pulis. Etong mga pulis, ang sabi naman, binigay sa pamilya. Then, ini-interview na yung ama, yung mismong asawa, ay wala raw sa kanila ang gadget, ang cellphone. So, nag-aanuhan na sila, nagpapasahan na sila ng statement tungkol sa gadget. Yung palang butas na naman yun. Parang anong nangyari? Bakit kayo nagpapalitan ng gano'n na nagdi-deny kayo kung nasaan yung gadget? Wala sa pamilya, wala sa mga pulis. So, ayun na, butas na agad yun Then, ano pa ba? Ang butas, ayaw ipa-autopsy. So, eto lang ang bukod tanging pamilya na ayaw ipa-autopsy para nga naman malaman kung ano nga naman yung ikinamatay. Ayaw ba nila ng katarungan? Kung talagang nag-suicide or talagang tinangka niya yung buhay niya talagang ganon, so be it. Talagang wala na tayong magagawa pero syempre meron din tayong dapat isaalang-alang na baka naman hindi talaga siya nag-suicide. Dapat ganon ang isipin ng mga pamilya, di ba? Ano naman kung nakakita na raw siya ng autopsy na ganun daw ang ginagawa, ano naman? Kung doon talaga malalaman kung ano yung pinakadahilan ng kanyang pagkamatay. So, hayaan mo na hindi mo naman makikita. At isa pa, wala na rin naman itong buhay. Alam natin na ang kaluluwa nito ay naglalakbay na kung saan. Katawan lupa niya na lang yan. So, at least malalaman, mabibigyan ng katarungan. Ito lang yung pamilya na ayaw ipa-autopsy. Samantalang ang lahat ng pamilya na may namamatayan ay gustong ipa-autopsy para naman mabigyan ng katarungan ang pagkamatay nila. Alright, tapos sasabihin niya ay naghihirap na raw sila, naghirap daw yung asawa niya sa serbisyo sa pamahalaan or sa gobyerno. Well, kahit na naghirap yan, napasarap naman po yung buhay nyo. Dahil napakatagal niyang nagserbisyo sa gobyerno at maraming katiwalian ang hawak niya. At isa pa, kailangan i-autopsy talaga ito dahil ito po ay mahalagang tao. Ito po ang may hawak ng lahat-lahat ng katiwalian ng mga iniimbestigahan ngayon ng Pangulo. Alright? So, yun lang ang aking nakikita. Napakahalaga po ng role nito. Okay, isa pa. Ito ay takot sa heights. Pagkatakot ka sa heights, hindi ka po makakatingin sa isang mataas na bagay. Ayaw na ayaw mong tumingin. Gumanong ka nga lang, sumulyap ka nga lang, ayaw mo nang tumingin. Bakit itong taong ito ay tumingin doon? Nakita natin sa picture, kung siya nga ba talaga yun, na nakatingin pa doon sa ilog. Alright? So, unusual. Talagang hindi po kapani-paniwala ang nangyari. Okay? Sa mga nakita nga butas na yan ay kailangan magpaliwanag pa. Kailangan tanungin pa ang driver dito. At nakikita natin si Manong driver na may part doon ng interview niya na tumatawa-tawa pa siya. Okay? Siguro, nung tumatawa-tawa siya, na-realize niya na bakit nga ba ako tumawa. Kaya nung bandang huli na tinanong siya nung interviewer na ano po ang naramdaman niyo nung naiangat na ang bangkay.
doon kunyari or hindi natin malaman ha, basta ito opinyon ko lang ha. Umiyak na po siya ng medyo gumano na siya. Okay? Pero hindi natin yung pagka natural niya ay nakita po natin. Okay? So yun nga, isa pa dapat talaga kahit sinong member dito sa gobyerno or taga-gobyerno ay dapat ipakita po ito at dapat talaga ipa-DNA pa ito para malaman talaga kung talagang si Cabral ito, si Jose Cabral ito or hindi. Kasi ang dami pong nangyayaring ganyan, ha? Ang dami-daming nangyayaring ganyan at pwede talagang mangyaring ganyan. So yun lang po, magandang araw po sa inyong lahat. Yun lang po ang mga nakita kong butas at sana po ay maayos na itong imbestigasyon na to para maiusad na ang gagawin ng ating mga investigador or ang ating pag-iimbestiga sa flood control na to para ipagpatuloy na ng ating ng pamahalaan. Okay, magandang araw po at God bless po sa lahat. Mag-iingat po kayong lahat.